Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Multisectoral Peace Assembly para sa 2023 BSKE, pinangunahan ng PNP Pangasinan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. Nanggawa na sa kaya Multisectoral Peace Assembly sa Pangasinan Police Provincial Office Maraming salamat, Ruel. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Dumako naman tayo ngayon sa Bontoc. Bahagyang bumaba ang presyo ng bigas sa lokal na merkado sa Bontoc, Mountain Province. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Basit ti bimabaan ti presyo ti bagas dito'y Bontoc. Sigon kani Dominga na Fartek, rice retailer iti munisipyo, titunggal 25 kilo a sako ti special rice ket gat-gatangan da iti presyo manipod 1,280 ingana 1,180 pesos. Manipod iti dati a presyo daytoy a 1,300 pesos ag pangato. Kinunamat ni Michelle Colbongan, makinbagi iti MRC Trading and Merchandise dito'y poblasyon Bontoc. Bimabati presyo ti lako da abagas iti 50 pesos tunggal 25 kilos kada sako. Ti presyo mga tilako da nga special rice a half kavan ket manipod 1,200 ingana 1,300 pesos depende iti klase. Sakbay ti Bagyo Egay ti dati a presyo ti half kavan a bagas ditoy ket 900 pesos ingana 1,100 pesos. Dagiti mailaklako ditoy Bontoc ket special rice iti presyo a 50 ingana 60 pesos kada kilo. May nga rason dagiti retailer no apay abasit ti bimabaan ti presyo ti bagas ket gapo iti gastos da iti transportasyon ti produkto nga agapo pay sa Jai Nueva Vizcaya. Narpos na DZRA Bontoc saon ang Donna Kawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Tabuk. Tabuk City Cooperative Office naging Gawad Parangal Awardee. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Nabigbig ti syudad nga Tabuk iti commitment na ito nga tumulong kadagiti kooperatiba. Pabaan da ito iti panakaipaay ti Gawad Parangal Award manipod Cooperative Development Authority when CDA iti City Cooperative Enterprise and Development Office.
Mismo nga inawat ni CCED Officer Karen Wera, iti pamadayaw idinapan nga lawas sa Philippine Convention Center, Quezon City. The award kat maipapaay kadagiti lokal nga gobyerno, partikular iti kooperatiba, iti nasayat nga programa dito may panggap ti financial support, livelihood assistance, trainings, ken panakaipatugaw, iti Cooperative Development Officer. Ti syudad nga Tabuk kat may sa kadagiti pito nga component cities and municipalities nationwide nga naikan iti award iti dati a kategorya. May kadwan nga nakaawat ti City LGU iti kastoy nga award. Manipod DZRK Tabuk City, Renzi Roaquin nagipagparamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Yan ang ulat mula sa Tabuk. Dumako naman tayo sa Lucena Modernization Program sa Transport System, suportado ng mga tsuper sa Lucena City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Carmi Isles. Sinusuportahan ng drivers at operators sa Lucena City ang modernization program sa transport system ayon kay Lucena City Transport Services Cooperative Interim President Freddy Bravo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Lucena, sinabi niyang bukas ang isipan ng kapwa niyang jeepney drivers at operators sa pagdating ng modern units sa unang quarter ng 2024. Lampas 700 ang aprobadong modern jeepneys na ibababa sa Lucena at sa initial na implementasyon nito ay 25% o lampas 170 units muna ang papasada. Ayon kay Ginoong Bravo, sa ngayon ay mainit pa ang talakayan sa pagitan ng City Planning Division at Tricycle Operators and Drivers Association o TODA dahil sa panukalang hindi na maaaring pumasada sa national roads ang mga ito kapag dumating na ang modern jeepneys. Ito aniya ay upang maiwasan ang matinding siksikan sa kalsada. Sinabi pa ni Ginoong Bravo na ang mga tricycle ay papasada na lang sa minor roads o sa mga sulok na bahagi ng lungsod na sila namang maghahatid ng pasahero sa main roads. Sambutan o palitan lamang ng pasahero ang magiging sistema. Sa kabila nito, patuloy naman ang pakikipagdialogo ng City Planning sa TODA upang masolusyonan ang issue. Mula sa RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Carmi. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. 19,000 na Palawenyo at mga katutubo na bigyan ng tulong ng AFP-PAF at Go Share sa isinagawang outreach program sa Palawan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Goody Sarsagat. Sobra sa 19,000 nga Palawenyo katabid ang mga katutubong Palawan igtaot bato. Ing tawan iyang kaayadan iyang sari-saring tabang alin sa all-in-one bayanihan nga sa dadiing bubuati ang outreach program iyang Armed Forces of the Philippines o AFP. Katabid sa resibi nga perserbisyo ay ang kasimanwa sa lugar nga dato ang libre nga consultation medical para sa makabatan, malami ag agarbiridis, konsultasyon ig operasyon sa mata, turi ig ipapang minor na operasyon o surgeries, dermatology ig dental, pagabote ig ipin ig libre nga pagtupi. Ari sibira ay ang mga katutubong Palawan ig taot bato ay ang mga bulong ig vitamin, water filters ig delata ig gatas. Nagtawanda ay ang darwa ka truck nga silid ay ang rambong sapatos ig chinelas alin sa Natasha ig iba pang national ig lokal na sponsors ing tanaw ang AFP ig Go Share. Sa anang mensahe agpasalamat si Brigadier General Eric Siscarcia, Wing Commander iyang TOWE sa tanan nga organisasyon ig individual nga nagtarabang sa nako na all-in-one bayanihan program sa pasimuno da ang Tactical Operations Group o TOG-7 iyang Philippine Air Force o PAF. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon.
Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog, Business Continuity Management Training para sa mga kooperatiba isinagawa sa lalawigan ng Northern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Manilang puson nga igintumara kakulop Oktubre 17 ang Business Continuity Management Training sa Sumoroy Hall, Provincial Capital, Katarman, Northern Samar. Ini iginbuhat sa gobyerno probinsyal sa Northern Samar, pinaagi sa kolaborasyon sa Provincial Cooperative and Community Affairs ng Cooperative Development Authority o CDA. Ginatenderan ini sa mga kooperatiba tikang sa probinsya sa Northern Samar ng Municipal Cooperative Officers. Gintitinguwa sa aktibidad nga buligan ang mga kooperatiba makaghimo sa business community plan para mabaton ang nga tanan nga mga risgo subay sa ilarom sa Republic Act No. 11364 o ang Cooperative Development Authority Charter of 2019. Ang business continuity plan nagpoprotekta sa mga empleyado, makuhan pagtapon sa mga miyembro o kliyente nga na-administrar ang economic losses sa kooperatiba. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat kay Suzette mula dyan sa Calbayog. Dumako naman tayo ngayon sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag, Provincial Kapatid Mentor KMME Summit, nakatakdang Provincial Kapatid Mentor Me o KMME Summit, nakatakdang ganapin sa Surigao del Sur. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nakatagdang ipaigayon sa Department of Trade and Industry o DTI Surigao del Sur ang ikatulong hugna sa Provincial Kapatid Mentor Me o KMMA Summit sa pakikinabi sa Radyo Pilipinas Tandag. Gibutyag ni Bema Vasquez, hepe sa Small and Medium Enterprise o SME Development Division sa Mangbuhatan, nga nakatakda kining ipahigayon karong adlaw nga Biyernes, Oktubre 20, 2023. Sumala pa nga pagtambungan kini sa tanang migraduar sa Kapatid Mentor Me o KMMA program nga gikan dinhi sa probinsya. Sigun niini nga mokabat na sa 142 graduates ang gikan dinhi sa probinsya, sukad gisugdan ang maong programa ni atong tuig 2017. Nasayran nga ang maong programa usa ka mentorship and coaching program alang sa pagtudlo sa mga gagmay nga mga negosyante diya sa saktong pagpadagan sa ilang mga negosyo. Subay niini, ipaigayon ang maong summit dito sa lungsod sa Caguait, Surigao del Sur. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond, yan ang ulat mula sa Tandag. Dumako naman tayo sa Holo. COMELEC Holo nagsagawa ng candidates briefing upang maipabatid sa mga kandidato ang mga alituntunin kaugnay sa BSKE. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Lilay hambuk-hambuok kay Acting Municipal Election Officer Sharif Ututadom sina COMELEC Holo in maatulan sara sina COMELEC amin na subay di lang galon si mga kandidato at ang magdarakan para barangay iwan sangguniang kabataan eleksyon hapit sa katuan simulan ini Oktuber tahon 2 ay bukawan tagto. Ha presentation ni Ututalom happy on candidates briefing sin kahapon Hasulo State College Culture and Arts Center betahay ni harap si mga kandidato in mga paldusahan makajirihi agso kanila apabila nila lianggal in mga atulan amin nakalimpal ha omnibus election code sin COMELEC hambog na dunhay ni in pagpamiboto. Pihati niya isang Mariaw in mga ini tungod partibo o committee sina COMELEC hakaagi sin resolution number 10946 amin committee on kontrabigay amin umurol iwan na agsuan si mga reklamo ha mga kandidato amin lumanggal sin sara sinasabot opis. Daing HRP Holo ini Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service.